Inihahandog ng ABS-CBN mula sa produksyon ng Star Creatives ang isang bagong obra. Minsan lang magsasama-sama ang pinakamalalaking bituin sa isang dekalibreng drama. Matalik na magkaibigan sina Rose at Lovie. Ginagawa nila ang lahat ng magkasama. Palagi silang naglolokohan at sinasabi nila sa isa't isa ang lahat ng mga sekreto o nangyayari sa buhay nila. Oy, bilisan mo na, maliliit na tayo. Hi, Rose, sabay na tayong pumasok. Hi, Lovie, tara na. Nang papunta na sila sa kanilang silid-aralan, biglang may mga sumisigaw at dahil roon ay napatingin naman sila sa direksyon na iyon. Ba't nasisigawan sila doon? Hala, tignan natin! Pinagkakaguluhan pala ng mga tao ang pinakasikat na grupo sa kanilang campus, ang F4. Habang papunta na sila, aksidenteng nagkabanggaan si Lovie at ang leader ng F4. Biglang huminto ang oras at nagkatitigan sila. Sa sobrang hiya ay tumakbo si Lovie at agad naman itong sinundan ni Rose. Oo nga tol, sino ba siya? Mabiya tayo. Oo nga, ang ganda niya. Hindi ko makalimutan ang mukha niya. Nang nakalayo na sila ay sinabi ni Lovie kay Rose na may gusto na siya agad kay Dave. Grabe, pag ako doon, hindi na ako matumba. Hindi na, sinala ako. Saan bang pinapasikat sa ako? Si Dave. Si Dave ay ang heartthrob at pinakasikat sa grupo nila. Maraming babae ang nagkakagusto sa kanya. Oh, bakit? Crush mo? Rose, sabihin ko, hapon nata sa akin. Awa ko sa'yo. Sa mga nakalipas na araw, may napapansin si Lovie kay Rose na tila siya ay walang gana minsan at di na siya masyadong nagsasalita kagaya noon. Uy, okay ka lang? Parang wala kang gana. Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Lovie, pwede ko bang iabot ito kay Mr. Gustavo? Sige po na. Nang nakuha na ni Lovie ang mga importanteng papel para maibigay kay Ginoong Gustavo ay may narinig siyang pamilyar na boses na tuklasan niya na ang taong iyon ay sina Rose at Dave, ngunit isinantabi niya lang ito at nakinig. Dave, gusto mo ba si Lovie? Ba't mo naman ang tanong? Ay, narinig ko lang sa mga tropa mo eh. Oo. Di ba kaibigan mo siya? Pwede mo ba akong talawang sa kanya? Ay, ba't si Lovie? Madami namang ibang babae yan eh. Bakit? Wala namang masama sa kanya. Wala kang mapapala doon. Walang palaging oras yun. Tsaka ang daming lalaki. Ako sa'yo, huwag ka na lang sa kanya. Kinabukasan sa pagpasok ni Lovie ay di niya kinausap si Rose dahil di pa rin siya makapaniwala na ang sarili niyang kaibigan ay sinisiraan siya sa kanyang ginugustuhan at di malayong napansin naman ito ni Rose. Habang siya ay nakaupo ay nilapitan siya ni Rose. Lovie, pwede ba tayo mag-usap? Sige. Ayos ka lang ba? Okay ka ba? May problema ka ba? Kanina pa ako kasi hindi kinakausap eh. Hindi naman ba nakakaya ako? Nang malaman ko lang nasusulaan mo sa lahat. Nagkatiwala kita sa lahat. Isa ka lang yung gusto ko pa talaga ha? Lovie. Rose, bakit naman ginawa? Hindi na po niligilan ako para sa'yo. Ano siya masama ginawa ko sa'yo, ha? Wala kang ginawa, Lovie. Rose, alam mo naman gusto ko siya, di ba? Bakit mo yung ginawa? Kasi gusto ko rin siya! Yan din yung dahilan kung bakit kinasudahan kay Dave. Kasi nang nalaman ko na may gusto rin siya sa'yo. Kaso wala eh. Hindi siya naniniwala. Hindi sana sinabi mo, para ako sa akong malayo. Para hindi na sa umabot sa nito, di ba? Alam ko Kaso hindi mo ginawa. Sa mga nakalipas na araw, pinag-isipan ni Rose ang kanyang nagawa at nakonsensya siya kaya kinausap niya ulit si Lovie. Lovie, gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo sa mga nagawa ko muli. At sa paghanga ko kay Dave, wala lang pala yun. Paghanga lang pala yun. At sa pagsisira din ng pagkakaibigan natin. Masama-sama ko talaga ang kaibigan habang ito. Ang wait-wait mo sa akin. Dahil sa sinabi ni Rose ay napangiti si Lovie sa kanya. Huwag ka nang umiyak. Natawad mo kita. Talaga? Oo naman. Ayaw mo ba? Gusto. So, magkaibigan na tayo? Oo naman. Nang nagkaayos naman sina Lovie at Rose ay dumating si Dave at ang mga grupo niya. Hi. Kayo na? Oo. Kailan? Nung nag-away tayo nag-usapin kami ni Dave. Congrats, Chad. Pasensya na kung pinag-away ko pa kayo. Kagaya ng sinabi ko, Rose, okay lang po.